Sige nga po, kasi nga kaninyo ito pong NOAA ay bahagi nga dapat nung DRR, yung Disaster Risk Reduction na kilos po ng ating pong gobyerno. Tanong lang po namin, Professor, yun pong inyong mga ginawang pag-aaral na klaro po naman ano po, yung mga no-build zone, yung mga prone sa flood, etc. Yun, ano ba ang tugon ng mga LGUs dito naman? Ilan po kaya ang sumunod kung meron ho kayong data dito? Ilan po ang tumalima doon po sa pag-aaral ng NOAA at ilan po ang hindi ho ito na pinansin man lamang kaya po nagkaroon ng mga delubyo? Well, ako, bali ganito, no? Nung 2017, meron nga talaga tayong mga mapa sana, no? Natuto din kasi tayo doon sa Yolanda. In fact, nung sa Yolanda, nagkaroon ng joint memorandum circular. Nandyan po lahat ng mga ahensya, DILG, DPWH, DOST, DENR, adoption of land use classification based on hazards. At nung natuto tayo doon, meron tayong mga sinabi na ito, pag ganito yung kulay ng hazard sa mapa ay dapat iwasan, walang permanent settlement. Meron siya for landslides, for floods, and storm surge. Ngayon, nandun po ako kahapon do sa TWG meeting ng DPWH, yung Technical Working Group. At na-bring up ngayon na dapat gamitin natin yung mga natutunan natin simula sa Yolanda pa lamang. Kasi tinatanong paano ba natin i-implement yon yung mga natutunan natin dati, hindi yung natututo lang tayo ulit ngayon. At yon, na-bring up ulit yung adoption of hazard zone classification para magamit talaga ng mga LGUs, no? Kasi parang nakakakalimot tayo do sa mga aral noong mga nakaraang disasters. So bilang parte ng TWG, iyon, binanggit po namin yon. Pero para sagutin ko yung tanong ninyo na mahirap. Yung natutulungan lang po namin, siguro mga about 30 to 40 cities and municipalities all over the country. Mahirap po kasing gawin yan. So dapat natin palawakin yan kasama yung climate change para risk-informed and science-based yung plans na may kasamang climate change. Ngayon po parang nare-recognize ng government na importante ito, gawa na nga siguro ng mga pangyayari nitong bagyong Tino, ay sana ma-implement natin na mas maganda para yung LGU ay naka-classify nila na mabuti na isasali do sa master plan para long term yung development nila ay tuloy-tuloy at hindi nawawasak yung economic growth ng mga dilubyo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!